Jewelry Bonnie kaya ding mag-transform into Gear 5? Bale nagumpisa nga itong chapter 1118 sa pagkakagulo ng mga Marines sa Pangpang. Since itong inatake nga ni Gorosei Mercury na ancient robot dumiretso sa lokasyon nila. At habang palubog nga itong ancient robot sa ilalim ng karagatan nagsalita siya. Hinahanap nga niya itong si Joy Boy. Gusto nga daw niyang mag-cross ang landas nila. At sa huli nga paulit-ulit niyang sinisigurado na nasisense niya itong presensya ni Joy Boy. Mabalik nga sa mga nagkakagulong Marines kung nagulat nga sila sa ancient robot mas nagulat nga sila nung makita nila itong appearance ni Gorosei Mercury. Nagtataka nga sila kung sino o ano itong nakikita nila. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga ulit tayo sa reaksyon ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. Nagpakita nga ng mga random characters na nagtataka kung bakit biglang naputol itong broadcast ni Vegapunk. Napaisip nga rin sila kung paano daw bang napatay itong si Vegapunk hanggang sa nalipat nga yung scene sa Alabasta kung saan nakita nga natin dito sila Koza, Toto at Kappa. Sa mga nakalimutan na malaking part nga sila ng Alabasta arc. So may mga tao nga dito na nag-e-speculate na baka may pumatay daw kay Vegapunk. May isa ngang nagsuggest na dahil sa nag-commit daw ng kasalanan itong si Vegapunk gaya ng inamin niya, baka pinapatay nga naman daw siya ng world government. Bali bigla ngang may nag-disagree sa idea na to. At ang hinala naman niya baka itong Straw Hat Pirates daw ang pumatay kay Vegapunk. Since kakabalita nga lang daw na ginawa nilang hostage itong si Vegapunk. So pinoportray nga dito na mas pinapaniwalaan ng mga tao sa mundo or mas pumapanig itong mga tao sa world government. Since oo nga naman, ang image nga ng world government sa mga tao tagapagprotekta at tagapagpanatili ng kapayapaan. Samantalang ang image naman ng Straw Hat Pirates pirata. Pirata na i-judge kaagad nila bilang masasama. Anyway, sa sumunod na panel nga nabalik na yung scene sa Egghead Island. Dito nga ipinakita itong si York. Bigla nga siyang kinontak ni Gorosei Mercury gamit yung telepathy powers niya. Tinanong nga niya si York kung ilang satellites na lang daw ba ni Vegapunk ang natitirang buhay pa. Ang sinabi nga lang ni York dalawa pa. Sila Atlas at Lilith. Nag-proceed nga si York sa pagbibigay ng lokasyon nila. At dito napagpasyahan na nga nila Gorosei Saturn at Mercury na i-eliminate din itong dalawang natitirang satellites ni Vegapunk. Since baka maging sakit ng ulo pa daw sila sa hinaharap. Meaning kila Atlas at Lilith na magfo-focus itong 5 Gorosei. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene sa lokasyon nila Luffy. Ipinakita ngang successful na silang nakasakay sa barko ng mga Giants. Pagtalon nga nila Brogy at Dory sa barko agad na nilang ipinag-utos na umalis na sa Egghead Island. Si Bonnie nga nakita nating tuwang-tuwa sa pagdating ni Luffy. Si Luffy naman as usual. Masaya nga siyang nakatungtong sa barko ng mga Giants hanggang sa hinanap nga niya sila Chopper at Usopp. So bakit sila specifically ang hinanap ni Luffy? Dahil alam nga niya na matutuwa itong dalawa na to once na makasakay sila sa barko ng mga Giants. Alam nga ito ni Luffy dahil sila nga yung childish buddies niya. Sa sumunod na panel naman ipinakita ngang pinanghihinaan na ng loob itong mga Marines sa paghabol sa mga Giants. Ipinakita rin itong sila Vice Admiral Dal at Bluegrass na nag-turn sa pagiging bata. Obviously bunga ito ng Devil Fruit powers ni Bonnie. At speaking of Bonnie pinakita ngang pinagtatawanan niya itong mga Marines. Since sa isip nga niya successful na silang makakaalis sa Egghead Island. Sa likod naman ni Bonnie nakita nating masayang kinakamusta ni Luffy itong sila Oimo at Kashi. Sa gilid naman nila ipinakita si Sanji na kinakamusta naman yung kalagayan nila Nami. Bali sinabi nga ni Nami kay Sanji na pwede na daw silang bumaba ngayon dahil sa tulong ni Edison. Kailangan nga lang daw nila ng konting tulong. Nung marinig nga yun ni Sanji as usual, naging aligagana naman ito at nangako na gagawin ang lahat matulungan lang itong sila Nami. Pero bago pa nga matapos itong pag-uusap nila Nami at Sanji bigla ngang may napansin itong mga giant sa himpapawid. At yes, ito nga si Gorosei Mars. Ipinakita ngang pasugod siya ng mabilis sa direksyon
direksyon netong sila Luffy. Hanggang sa umatake na nga itong si Gorosei Mars ng fire beam na similar kay Kaido. Buti na nga lang at nasalag ito nila Brogy at Dory. Kaso nga lang kumalat pa rin yung apoy sa barko netong mga giants. At dito na nga nag-alala itong dalawang kaibigan natin. Dahil kung nakakalipad nga daw itong si Gorosei Mars panigurado daw na kaya sila netong habulin kahit saan pa sila magpunta. Bali itong senaryo nga na to nakita ng mga Marines at nagtataka nga sila kung sino itong malaking ibon na to. Hanggang sa diniklara na nga ni Gorosei Mars na wala daw tatakas sa Egghead Island. So habang nangyayari nga itong scene na to nakita natin si Luffy na nagmumukbang. At nung time nga na mabusog na siya bigla na nga siyang nag-transform into Gear 5. Kung saan inaya nga niya itong si Bonnie na labanan itong si Gorosei Mars. Inaya nga niya si Bonnie na gayahin itong Nika form niya. Na sinubukan naman ni Bonnie. Ginamit nga niya yung distorted future power niya para mag-transform ng similar kay Luffy. At yes, nung makita nga ito ng mga giants nagulat sila. Similar kay Gorosei Mars nakita nating nagulat rin sa ginawa netong si Bonnie. At sa huling panel nga ng chapter na to na-sense nila Gorosei Mercury at Saturn na parang may hindi magandang nangyayari. Yung ancient robot naman masayang nasisense itong presensya ni Joy Boy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1118. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong scene ni York. Nakita nga natin na nagagawa siyang makommunicate ng mga Gorosei. Meaning itong telepathy powers ng mga Gorosei hindi lang pala sa kanila gumagana. Kaya rin pala nila itong gamitin sa ibang tao. So itong senaryo nga na to mahahalin tulad ko sa scene ni Luffy during Wano Arc. Ito nga yung time kung saan lumubog siya sa dagat. Nung oras nga na to gumamit si Luffy ng similar sa telepathy powers para makausap itong si Momonosuke. Yes guys, sa tingin ko nga parehas itong dalawang ability na to. Or kung isasama pa natin itong scene nila Roger at Oden na narinig nila itong mga Sea Kings, masasabi nga nating voice of all things itong abilidad na to. Sa tingin ko lang naman yan. Sa part naman ng pagtatransform ni Luffy into Gear 5, ang pinaka napansin ko nga dito itong mga giants. Nung time nga na hindi pa nagtatransform itong si Luffy nakita natin yung muka nila Brogy at Dory na talagang nag-aalala. Since inaatake nga sila ng isang Gorosei. Pero nung time nga na mag-transform na si Luffy ng Gear 5, itong pag-aalala nga sa muka nila Brogy at Dory napalitan ng ngiti. Bigla nga silang sumaya na ipinagtataka naman ni Sanji. So ito nga yung sinasabing isa sa kakayanan ng Gear 5, ang abilidad na makapagbigay ng joy o saya sa kapaligiran niya. Sa part naman ni Bonnie at ng ancient robot, gagawa na nga lang natin to ng separate video. Since masyado nang hahaba itong video na to kung ilalagay pa natin dito. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1118. Kung natripan nyo nga itong review natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung pagpindot sa subscribe button. So yun lang, peace!